Celebox. Si Belinda Roque, o mas kilala bilang Belle, ay isang 23 anyos na dalaga at naghahangad na maging isang guro balang araw. Nagmula pa ito sa malayong probinsya. Lumuwas ito ng Maynila para alagaan ang tiyahin niyang may sakit. Si Belle ay kilalang bibo, makulit at ubod ng daldala. Si Rafael naman o kilala sa tawag na Apang ay isang binatang doktora. Single at ubod naman ang sungit. Nakatira ito sa katabing bahay ng tiyahin ni Bella. Madalas itong nag-i-exercise sa labas ng bahay kaya malaya itong nasisilayan ni Bella. Kumikinang at puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata sa tuwing nakikita niyang hubad na katawan ng hat niyang kapitbahay. Paano kung mag-cross ang landas ng dalawang taong may pagkakaibang pag-uugali? Magkakasundo kaya sila? O mauuwi lamang ito sa walang katapusang bangayan at kaguluhan? Magandang araw po, Manong. Pwede po bang magtanong? Nakangiting saad ni Belle sabay kalabit sa lalaking abala sa paglilinis at pagpapakintab ng sasakyan. Hindi siya pinansin ito. Umubo siya para maagaw ang atensyon ng lalaki pero hindi ito umipik. Muli siyang umubo. Sunod-sunod at palakas ng palakas naman. Dahil sa ingay niya, ay nilingon na rin siya nito. Mukhang malala na yung ubo mo, miss. Kailangan mo magpa-check up. At paalala lang, kung uubo ka, ay dapat magtakip ka ng bibig mo. Baka makahawa ka pa. Seryosong sambit ng lalaki at hinagod siya ng tingin. Napakurap si Bella. Napalunok at namangha siya sa pagmumuka ng lalaki. Ubo dito ng gwapo. Matangos ang ilong, makinis ang muka, mamula-mula ang pisngi, maganda ang mga mata at may mahabang pilik mata. Ang labi rin ito ay pulang-pula kahit wala namang nakalapat na lipstick. Para din itong may foreign blood dahil sa mukha nitong mistiso. Bumaba ang tingin ni Belle sa topless nitong katawan. Biceps na hindi ganun kalaki pero nakakatakam pa rin naman. May abs rin ito kaya't napanganga na lamang siya. Ang hot, ang gwapo. Hindi pa sumisikat ang araw pero init na ako sa tanawing to. Thank you Lord, napakagandang biyaya nito. Ito na yata ang pinakamagandang view na nakita ko sa tanang buhay ko. Abs pa lang panalo na. In fairness, gwapo siya. Saad niya sa kanyang isipan at napakagatlabi pa. Miss, pinagnanasaan mo ba ako? Oo, hindi no. Assuming ka. Bakit naman kita pagnanasaan, Aber? May abs ka ba? Umarko ang kilay ng lalaki. Muling napatingin si Belle sa abs nito. Napalunok siya ng mariin at napahawi sa kanyang buhok. Meron nga. Pwedeng patouch? Charot. Ano bang kailangan mo, miss? Marami pa akong gagawin, no? Manong. Anong Manong? Hindi naman ako ganun katanda para tawagin mong Manong. Huwag ka namang magalit, Manong. Sa probinsya kasi namin ay Manong ang madalas naming itinatawag sa mga mas nakakatanda sa amin. Manong nga rin ang tawag ko sa kapatid kong lalaki imbis na kuya eh. Maagap na paliwanag ni Bella. Ano bang kailangan mo sa akin? Magtatanong lang sana ako. May inilahad na papel si Bella. Nakasulat sa papel na yon ang isang address at mukha ng isang babae. Bakit may litrato ka ni Tita Carmen? Gulat na tanong ng lalaki. Kilala mo nga siya? Hays, mabuti na lang at sa'yo ako unang nagtanong. Bakit tita ang tawag mo sa kanya? Pamangkin ka rin ba niya? Teka, wala naman siyang ibang pamangkin bukod sa amin ng mga kapatid ko ah. Paano kanya naging pamangkin? Pinsan ba kita? Hay, hindi naman porke tita ang tawag ko sa kanya. Magkadugo na agad kami. Hindi ko siya kaano-ano. Tita lang talaga ang tawag ko sa kanya. Dahil yun ang sinabi niya. At saka malapit ako sa kanya. Kami ng kapatid ko. Kung ganoon, ay alam mo kung nasan ang bahay niya. Pwede mo bang ituro sa akin? Pamangkin niya ako at galing pa akong probinsya. Ang haba ng binahe ko. Nabalitaan ko kasi na may sakit siya kaya lumuwas ako para alagaan siya. Mag-isa lang sa bahay si Tita Carmen kaya walang ibang mag-aalaga sa kanya. Sinecheck naman namin siya ng kapatid ko from time to time. Binibigyan ko rin siya ng mga gamot. Ikaw pala yung pamangkin na kinukwento niyo sa akin. Hindi kayo magkamukha kaya hindi ko agad nahalata na magkadugo kayo. Bakit naman kami magiging magkamukha, Aber?
Hindi naman kami kambal. Napairap ang lalaki. Itinuro nito ang isang bahay na may pinaghalong puti at pula ang kulay. May sariling gate ito na kulay itim. May 2 palapag ang bahay at may bintanang gawa sa babasagin na materyales. Marami ring tanim sa bakuran. Diyan nakatira ang tita Carmen mo. Kung wala ka ng tanong, ay papasok na ako sa bahay ko. Saad ng lalaki nang may halo pang pagsusungit sa tono nito. Tinalikuran na siya ng lalaki. Thank you, Pogi! Pahabol na sigaw ni Bella. Nang hinayang siya dahil hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng lalaki at hindi man lang niya na ipakilala ang kanyang sarili. Ang sungit naman nun? Komento niya at pinindot na ang doorbell sa bahay ng kanyang tiyahin. Ilang minuto lang ay bumukas ng pinto at lumabas ang isang babae. Mabagal itong naglakad papalapit sa gate para pagbuksan si Bella. Belinda! Ang pinakamaganda kong pamangkin! Sigaw ni Carmen at niyakap siya. 50 years old na si Carmen pero hindi mapaghahalataan sa itsura. Si Carmen ay ang nag-iisang kapatid ng ina ni Bella. Sa Maynila ito naninirahan. Mag-isa lang ito sa buhay. Hindi kasi ito nakapag-asawa at hindi na rin nagkaroon ng chance na magkaanak. May sakit itong dinadamdam ngayon at nangihina kaya naman kinailangang lumuwas ni Belle sa Maynila para alagaan ito. Si Belinda Roque o mas kilala bilang Belle ay isang dalagang lumaki sa probinsya. May mahabang buhok, magandang mukha at natural na kutis morena. 23 anyos na siya. Likas na sa kanya ang pagiging bibo, madaldal at mapagbiro. Ang nanay at tatay niya ay ang caretaker ng lupang binili ng kanyang tita Carmen. Marami kasing farm si Carmen sa probinsya at ang pamilya ni Belle ang namamahala sa mga yon. May 2 siyang kapatid na lalaki. Ang kanyang kuya Bornok na isang seaman at kakasamba lang sa barko noong nakaraang buwan at ang kanyang kuya Berting na hanap naman kung makapagsabong at may sariling pamilya na. Napakalaki mo na, Belinda. Huling kita ko sa'yo nung umiihi ka pa sa shorts mo. Saad ni Carmen. Bahagyang napangiwi si Bella. Tita, pinaalala mo pa talaga. Ang tagal na nun. Napakasaya ko na nakita kitang muli. Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka dito at saka mabuti naman at natuntun mo ako dito? Noong ibinalita po kasi sa akin ni nanay na may sakit ka, kaagad akong nagpresenta ng lumuwas dito, tita. Magiging personal nurse mo na ako, tsaka na ako uuwi sa amin kapag nasigurado ko na okay ka na. Ang kulit talaga ng nanay mo. Sinabi ko naman sa kanya na wag na akong alalahanin. Inabala ka pa niya. Diba, nagre-review ka pa para sa licensure examination mo para maging isang ganap na guro ka na. Kaya ko naman pong alagaan kayo habang nagre-review. Ang dami mong naitulong sa pamilya namin, kaya babawi po ako sa inyo. Hindi mo ba ako papapasukin sa loob at aalokin ng juice, tita? Kanina pa kasi ako nauuhaw. Ang mahal ng tubig sa tindahan dito, 50 ang isang bottled water. Malakas na natawa si Carmen at inanayahan siyang pumasok sa loob. Inalalay naman ito ni Bella. Medyo hirap na kasing maglakad si Carmen. Tita Carmen, napakaganda pala ng bahay mo. Madam na madam ka dito. Ang dami mong paintings oh. Pa-arbor naman ng isa, tita. I-display ko sa kwarto ko dun sa probinsya. Kapag nawala na ako, ay ipapamana ko ang lahat ng ito sa iyo, Bella. Tita, kahit wag mo na akong pamanahan basta mabuhay ka lang. Seryoso ako, Bella. Wala rin naman akong ibang pamamanahan bukod sa iyo at ng mga kapatid mo. Wala akong anak at asawa. Habang nagmimerienda sila at nanonood ng palabas sa TV, biglang naalala ni Belle ang lalaki kanina. Tita, ang gwapo nung kapitbahay mo. Sinong kapitbahay? Yung pogi na may abs at nakakatakam na biceps? Yung may kissable lips? Humagikik ang ginang. Si Doc Rafael ata ang tinutukoy mo. Doc? Doc ang pangalan niya? Kakaiba. Hindi. Doc, as in doktor. Doktor iyon. Dinadalaw niya nga ako dito minsan para i-check. Rafael ang pangalan niya pero Apang ang tawag sa kanya ng iilan. Ang baduy naman ang palayaw niyang Apang? Puna ni Belle at natawa pa. Bakit nga pala siyang naging topic natin?
May gusto ka ba kay Doc Rafael? At saka bakit mo nakita ang abs at biceps niya, Belinda? Hindi ko po siya gusto, Tita Carmen. Masyado siyang gwapo at ubod pa ng sungit. At isa pa, kapag ganun kagwapo, malamang may shota na yun, not available na, may nagmamay-ari na. Sa pagkakaalam ko ay single si Doc. Walang nililigawan at walang nagugustuhan sa ngayon. Masyado kasing focus sa trabaho. Namumroblema na nga yung kapatid niya sa love life niya. Hindi naman po ako interesado kung single siya o hindi, tita. Sinasabi ko lang, baka lang naman maging interesado ka sa kanya kapag nalaman mong single siya. Pareho naman kayong single, hindi ba? Sa kalagitnaan ng pagkukulitan nila ay tumunog ang doorbell. May inaasahan ka bang bisita, Tita Carmen? Wala naman. Sandali, titignan ko kung sino yon. Kaagad itong inawat ni Bella. Ako na lang ang titingin, tita. Umupo ka na lang dyan at magpahinga. Saad niya at naglakad na palabas. Isang babae ang natanaw niya. Pareho silang nagtaka. Sino ka? Kuryosong tanong ng babae pagkabukas niya ng gate. Ang babaeng ito ay kasing tangkad lamang ni Bella. Short at kulot ang buhok. Maputi at may mumula-mulang pisngi. Nakasuot ito ng isang kulay dilaw na denim skirt at puting crop top na may mukha pa ni Mickey Mouse sa gitna. Nandyan ba si Tita Carmen? Tanong ng babae. Oo, nasa loob siya. Sagot ni Belle at naglahad siya ng kamay. Ako nga pala si Belinda. Belle na lang. Pamangkin ako ni Tita Carmen. Wow! Nice meeting you, Belle. Madalas kang kunikwento sa akin ni Tita Carmen. Ipinagmamalaki ka niya sa akin. I'm Rose, by the way. Diyan lang ako nakatira, oh. Sabay turo ni Rose sa bahay na katabi lang ng bahay ni Carmen. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Kaano-ano mo yung poging doktor? Si Kuya Apang ba? Kapatid ko siya. Na-meet mo na pala siya? Oo, kanina. Masungit nga eh. Humalakhak si Rose. Si Kuya talaga, kaya hindi siya nagkakaroon ng girlfriend eh. Pati magagandang babae sinusungitan niya. Pati ikaw na bagong salta dito ay nasungitan din niya. Pagpasensyahan mo na yun Mahilig kasi yun sa ampalaya, kaya araw-araw na lang nagiging bitter. Pero mabait naman yun. Ngumiti lang si Bella. Nandito nga pala ako para ibigay sana ito kay Tita Carmen. Ani Rose, sabay lahad kay Belle ng isang paper bag. Ano to? Tanong niya, sabay silip ng laman nito. Mga gamot yan at vitamins na kailangang inumin ni Tita Carmen. Pinapabigay ni Kuya Apang. Umalis na kasi siya papuntang trabaho, kaya hindi niya na naibigayan. Inutusan niya lang ako. Pakibigay na lang yun sa tita mo, and please remind her na huwag siyang madidelay sa pag-inom ng gamot. Sige, salamat Rose. Walang anuman, parang pamilya na namin si Tita Carmen kaya palagi naming sinisigurado ni Kuya na okay siya. Natuwa naman si Belle dahil may mga tao palang nag-aalala sa tiyahin niya bukod sa kanya. Sumapit na ang gabi. Kakatapos lang maghapunan nina Carmen at Bella. Lumabas muna ng bahay si Belle para tumambay doon habang kinakausap niya sa telepono ang kaniyang ina. Nay, magpahinga ka rin po. At saka yung mga gamot ni tatay, yung maintenance niya, ipaalala mo palagi sa kanya na iinumin niya ang mga yon. Huwag kang mag-alala sa amin, Belle. Ayos lang kami ng tatay mo dito. At isa pa, kasama naman namin ang Kuya Berting mo dito. Ikaw ang dapat mag-ingat at magpahinga dyan. Anong oras na Kailangan mo ng lakas para alagaan si Carmen. Matulog ka na. Medyo bumubuti naman na ang kalagayan ni tita kumpara doon sa naikwento mo, Nay. May mga gamot din siyang iniinom. Mabuti naman. O siya, tatapusin ko na ang tawag. Kailangan ko pang kausapin ang mga tauhan sa sakahan. Sige po, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, Belle. Malalim na napabuntong hininga si Belle at isinilid sa bulsa niya ang kaniyang telepono. Akmang papasok na sana siya sa loob pero napansin niya ang paghinto ng isang pamilyar na kotse sa harap ng katabi nilang bahay. Nakita niyang bumaba mula roon si Apang. Hi, Doc! Magandang gabi! Masiglang bati niya, sabay kaway pa ng kaniyang kamay sa ere. Tiningnan lang siya saglit ni Apang at tuloy-tuloy na itong pumasok sa loob ng bahay. Napanganga naman si Bella. Ang sungit pa rin kahit gabi na? Sabi niya na lamang
at isinara na ang kanilang gate. Kinaumagahan, maagang gumising si Belle. Nasanay kasi siya na nagigising ng alas 5. Nagluto na agad ng agahan si Belle at dinalhanan niya ng pagkain sa kwarto ang kaniyang tiyahin. "Tita, dinala ko na lang dito ang pagkain mo." "Salamat, Belinda. Mabuti na lamang at inakit mo dito ang pagkain. Sumasakit na naman kasi ulit itong tuhod at binti ko." Inalalayan niya itong bumangon. "Kumain ka ng marami, tita, pagkatapos ay iinom ka ng gamot mo. Ubusin mo rin itong sabaw na ginawa ko. Masarap yan, lutong puno ng pagmamahal." "Sige, Belinda, uubusin ko itong lahat. Wala akong ititira. Kahit itong mangkok ay kakainin ko." Napatawa na lamang ng malakas si Bella. Pagkatapos kumain ni Carmen, ay naghugas naman ng mga pinggan si Bella. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay para magwalis. Habang hinahanap niya ang walis tingting, ay nakarinig siya ng tugtog mula sa kabilang bahay. Napapaindak rin tuloy siya. Paboritong kanta niya kasi yon tuwing nagsusumba siya. Maliit lamang ang bakod na nakaharang sa pagitan ng bahay ni Carmen at ng bahay ng poging doktor, kaya kitang-kita ni Bellang pag-exercise ni Apang sa may garden. "Si Doc yun ah. Kaya pala ang ganda ng katawan. Doktor nga talaga siya. Maalagang maalaga sa katawan at kalusugan. Sana ako naman ang kanyang alagaan. Charot." Sinisilip niya ito. Napapangiti siya sa nakikita niya. Aliw na aliw siya habang pinapanood ang pagpupush up ni Apang. Pawisan na siya. Naghahanap kaya siya ng tagapunas ng pawis niya? "Pwede ako. Pwede." Sabi niya sa kawalan. Grabe naman ang pa-abs ni Doc. Hindi pa ako nakakapag-almusal kaya saktong-sakto yung papandisal niya. Bumaling sa direksyon niya si Apang. Sa sobrang gulat ni Belle, ay nawalan siya ng balanse at napaupo sa lupa. Naglakad naman si Apang papalapit sa bakod para tingnan siya. "Miss, sinisilipan mo ba ako?" "Oy, hindi. Hindi ah." Sagot ni Belle at hiyang-hiya. Para siyang gumawa ng isang krimen at nahuli ng mga pulis. Tumayo siya at pinagpaganang nadumihan niyang palda. "Good morning, Doc." Bati niya kunwari. "Walang good sa morning ko, miss." "Bakit ba puro ka, miss? May pangalan kaya ako? Ako si Belle. Tsaka kakamiss mo dyan, iisipin ko talaga na miss mo ko." "Nagpapatawa ka ba? Bakit naman kita mamimiss? Hindi naman tayo close." Napangiwi si Bella. "Ipagpatuloy mo na lang ang pag-exercise mo dyan, Doc Apang. Manunood ako, magwawalis dito." Tinaliman siya ng tingin nito. "Bakit parang galit ka? Magwawalis na nga ako eh." "Itigil mong pagtawag sa akin ng Apang." "Bakit naman, Doc Apang? Anong mali sa Apang eh? Apang naman talagang palayaw mo, hindi ba? At saka, cute kayang pakinggan." "Hindi tayo close para tawagin mo ako sa pangalang yan." Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Pare, Manong? Sige na nga, Doc Rafael na lang itatawag ko sa'yo. Pero mas maganda pa rin naman yung Apang." "Hay, wag mo na lang akong kausapin." "Ang sungit mo naman, Apang. Hindi ka ba napapagod kakasungit mo buong araw? Nakakapangit yan, nakakahagard." Sinabi ng, "Apang, Apang, Apang!" Napasinghap si Belle nang bigla na lamang lumapit ang mukha ni Apang sa mukha niya. Nauutot na siya kakapigil ng kaniyang hininga. "Isang tawag mo pa sa akin ng Apang. Hahalikan kita." Napangiti si Belle. "Apang!" Tinalikuran siya ng binata. "Hoy! Akala ko ba halikan mo ko kapag tinawag ulit kitang Apang? Nasaan na yung halik ko, Doc Pogi? Doc! Yung halik ko! Ang daya mo naman! Tuparin mo yung sinabi mo, Doc!" Tawang-tawa si Belle sa pang-aasar niya sa binata. Aliw na aliw siya sa tuwing nasusungitan siya nito. Mas lalo kasing gumagwapo si Apang sa paningin niya. "Chikay! Dumumi ka na naman dyan!" Sigaw ni Bella. Lumipad naman si Chikay papunta sa sanga ng puno. "Chikay! Bumaba ka nga riyan? Ano ba? Naging matigas na yung ulo mo ah. Hindi na ikaw yung Chikay na kilala ko. Imamarinate na talaga kita." Sita niya. "Chikay! Isa! Dalawa! Huwag mong hintayin na umabot pa to ng 3. Magiging chicken joy ka talaga." Umalis na rin si Chikay sa puno at lumapit ito sa kanya. Inakay na naman ito sa kaniyang bisig. "Mabuti na lang talaga at nakikinig ka sa akin. Good girl." Hinaplos niya ang balahibo nito. "Huwag kang dudumi sa kung saan-saan ha.
Mangangamoy itong bahay ni Tita Carmen. Baka magwala siya at palayasin ka. Ayaw mo naman sigurong mangyari yun, hindi ba? Kinakausap niya ito na para bang isa itong tao. Si Chikay ay ang alaga niyang manok. Pinaghalong puti at itim ang kulay nito. Ilang taon na niya itong inaalagaan. Sisiw pa lang si Chikay ay inaruga niya na ito. Chikay, dapat siguro pagsuotin na kita ng pampers, no? Pwede ba sa manok yung pampers? Ano sa tingin mo, Chikay? Magsalita ka naman. Ako na lang ang palaging nagsasalita sa ating dalawa eh. Paano magsasalita yan? Manok yan. Kapag nagsalita bigla yan, ibig sabihin may sapi na yan. Gulat siyang napalingon kay Apang. Kanina pa pala siya pinapanood nito. Nakatayo ito sa labas ng gate. Doc Apang, nandyan ka pala. Bakit mo pinipilit na magsalita yung manok na yan? Ginajoke ko lang naman siya eh. Matakot ka kapag nagsalita yan. Doc, akala ko ba ayaw mong kinakausap kita? Bakit ngayon ikaw pa mismo ang nakikipag-usap sa akin? Bakit ka nga pala nandito, Doc? Pumasok ka na muna sa loob. Gusto mo ba ng juice, kape, tubig, tsaa? Teka, wala atang tsaa si Tita Carmen. Pinagbuksan niya ito ng gate. Gusto ko lang sanang tignan si Tita Carmen. Nasa kwarto siya, Doc. Tara, sasamahan kita. Hindi mo na ako kailangan pagsamahan. Alam ko naman kung saan ang kwarto niya. Lumipat na siya ng kwarto, Doc. Tinaasan siya nito ng kilay. Joke lang, Doc Apang. Sige, punta naman na si Tita. Hindi na umimik pa ang binata at nagtungo na ito sa silid ni Carmen. Si Belle naman ay naiwan sa labas at nakipaghabulan sa alaga niyang manok. Ang bilis-bilis mo nang tumakbo, Chikay. Pwede na kitang isali sa karera kaso wala naman atang karera para sa mga manok. Isasali na lang kita sa sabong. Kapag nanalo ka, magkakapera tayo. Kapag natalo ka, iaadobo kita. Charot lang. Tinuka siya ni Chikay sa paa. Aray ko, Chikay. Joke lang naman eh. Hindi naman talaga kita isasabong. Muli siyang tinuka nito. Sige na, hindi na rin kita aadobohin kapag natalo ka. Kumalma ka ng manok ka. Kapag hindi ka kumalma, magiging fried chicken ka talaga. Tinuka siya ulit nito sa binte. Napasigaw si Belle at nasaktan sa ginawa ng kanyang alaga. Nawalan siya ng balanse. Muntik na siyang bumagsak sa lupa ngunit may brasong sumalo sa kanya. Doc Apang? Hay. Binitawan siya nito kahit bumagsak pa rin siya sa lupa. Bakit mo naman ako pinakawalan, Doc Apang? Itigil mo na kasi ang kakatawag mo sa akin ng Apang. Bigyan mo muna ako ng 10 milyon. Charot. Ibigay mo sa akin ang details ng bank account mo. Ita-transfer ko sa iyo yung 10 milyon. Napakurap si Bella. Nagbibiro lang naman siya pero masyado itong sineryoso ni Apang. Bumaba ang tingin ni Apang sa binti niya. May dugo ka. Dok? Anong dugo? May dugo naman talaga ako, Dok ah. May tao bang walang dugo? Kahit nga yung mga lamok ay may dugo rin. Hinila siya ni Apang papasok ng bahay at hinanap nito ang first aid kit. Dugo! Dok, may dugo! Kabadong sambit ni Belle nang makita ang dugo. Kumalma ka. Gagamutin ko tong sugat mo. Dok, takot ako. Takot ako sa dugo. Bumigat ang paghinga ni Belle at makalipas ang ilang segundo ay nawalan ito ng malay. Isang oras ang itinagal bago nagkaroon ulit ng malay si Bella. Pagmulat niya pa lang ng kanyang mga mata ay mukha na agad ni Apang ang una niyang nasilayan. Dok Apang, anong nangyari? Bakit ka nandito? Nawalan ka ng malay. Nabanggit mo na, takot ka sa dugo. Hinimatay ka nung nakakita ka ng dugo. Inalalayan siya nitong makabangon sa sofa. Napatingin si Belle sa binti niyang may benda na. Ano bang nangyari dyan sa binti mo? Tinuka ni Chikay kanina, Dok. Bumao ng todo kaya nagkaganyan na. Hindi ko napansin na dumudugo na pala. Maliit lang naman yung sugat mo at nagamot ko kaagad kaya okay ka na. Salamat, Dok. Ang caring mo naman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Salamat pa rin, Dok. Inis na inis ka sa akin pero kahit ganon, ay nagawa mo pa rin akong tulungan. Ibig bang sabihin nito ay friends na tayo, Dok? Uulitin ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang isang doktor. Tungkulin kong manggamot. Bakit ba ayaw mo akong maging kaibigan? Mabait naman ako masipag, magaling maglaba, magluto at maglinis. Sa katunayan, hindi lang ako papasa bilang kaibigan, papasa din ako bilang asawa mo. Hindi ko kailangan ng kaibigan at mas lalong hindi ako naghahanap ng asawa.
Napanguso si Bella. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Oo naman, Doc. Kahit anong tanong pa yan ay sasagutin ko. Bakit takot ka sa dugo? Chismoso ka, Doc. Akala ko ba, sasagutin mo lahat ng tanong ko. Huwag na nga lang. Joke lang, Doc. Galit ka na naman agad. Napabuntong hininga si Bella. Takot ako sa dugo dahil pambibiting niya. Dahil ano? Inaabangan naman ni Apang ang sasabihin niya. Hindi ko rin alam, Doc. Basta ayoko lang sa dugo. Kahit nga sa sarili kong regla ay natatakot din ako. Minsan kapag tatanggalin ko ng napkin ko, nahihimatay ako. Kaya nasanay na akong pumipikit kapag tinatanggal ko na. Nung una ako nagkaroon ng regla ay 13 years old na ako noon. Nung nakita kong may dugo sa panty ko, nako, hinimatay agad ako. Mabuti na lang at hindi nabagok yung ulo ko kundi mas maraming dugo ang dadanak. Namutla si Apang. Hindi rin ako kumakain ng ketchup. Mukha kasing dugo. Hindi rin ako nanonood ng palabas na may baril-barilan. Kahit peke lang naman yung dugo sa eksena. Hinihimatay pa rin ako. Ayoko rin ng dinuguan. Napansin ni Bella ang pamumutla nito. Doc, ayos ka lang ba? Wala ka talagang preno kapag nagsasalita, no? Hindi naman ako sasakyan para magkaroon ng preno, Doc. May mali po ba sa mga sinabi ko? Wala naman. Nagulat lang ako nung nabanggit mo pati regla mo. Ano naman ang nakakagulat sa regla? Mabaho kaya yun? Napaubo si Apang. Tumayo ito at nagmamadaling naglakad palabas. Doc, teka lang. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Marami pa akong gagawin. Doc, ayaw mo bang kumain muna ng regla ng tinapay? Doc! Kahit anong tawag niya, ay hindi na siya muling nilingon pa nito. Sa isang panibagong araw ay muli na namang naabutan ni Belle si Apang na nag-exercise sa labas ng bahay nito. Kagaya nung nakaraan ay wala rin tong suot na damit kaya't lumitaw na naman ang pangmalakasang abs ng binata. Lumapit si Belle sa bakod para sumilip. Malaki ang ngiti niya habang pinagmamasdan ang pawisang katawan nito. Grabe si Doc, pang-model ang katawan. Pak na pak ang abs. Hoy, ikaw na naman. Sigaw bigla ni Apang. Nanlaki ang mga mata ni Bella at sa sobrang kaba niya ay kumari pa siya ng takbo papasok sa bahay ng kanyang tiyahin. Halos madapa pa siya sa sobrang pagmamadali. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Araw ng linggo. Maagang nag-ayos si Bella. Sasama kasi siya kay Carmen papuntang simbahan. Noong mga nakarang linggo kasi hindi nakapagsimba si Carmen at dahil medyo bumubuti na ito, maglalaan ito ng oras para sa Panginoon. Bagay talaga sa'yo ang mga dress, Belinda. Napakaganda at napakalinis mong tingnan. Mukha ba ako madumi nung hindi ko pa suot itong dress, tita? Ikaw talagang bata ka? Halika na. Kanino ba tayo hinihintay ni Doc Rafael at Rose? Sina Doc Apang? Bakit po sila naghihintay sa atin, tita? Sasabay sila sa atin sa simbahan. Sasabay tayo sa kotse nila. Hindi ka naman marunong magmaneho, kaya hindi rin natin magagamit ang kotse ko. Lumabas na sila ng bahay. Nakatayo sa tabi ng gate sina Apang at Rose. Naroon na rin ang kanilang sasakyan. Hi, Belle! Masiglang bati ni Rose. Hi, Doc Apang! Bati naman ni Bella. Sumimango tuloy si Rose. Ako yung bumati sa'yo pero si kuya lang binati mo? Kunwari nagtatampo ito. Natawa si Belle at inakbayan ito. Sorry na, Rose. Hi din sa'yo. Pagbawi niya sa kaibigan. Kung iwas si Apang kay Belle, close naman siya sa kapatid nitong si Rose. Nagmanos ni Rose at Apang kay Carmen at inalalay nila ito papasok ng sasakyan. Belinda, sa tabi ka ni Doc Rafael maupo. Utos ni Carmen. Nagkatinginan sina Belle at Apang. Napakamot siya ng ulo at hindi na rin umangal pa sa kagustuhan nito. Huminga ng malalim si Belle at umupo na sa front passenger seat. Abala sa pagchichikahan sina Carmen at Rose habang pareho naman silang tahimik ni Apang. Kanina pa niya gustong magsalita pero hindi niya alam kung ano ang kaniyang sasabihin. Hindi ka ba masusunog? Napatingin siya kay Apang. Bigla na lang kasi itong nagsalita. Anong sinabi mo, Doc? Wala akong sinabi. Bakit mo naman natanong kung hindi ako masusunog?
asik ni Bella. Narinig mo yung sinabi ko? Akala ko wala kang narinig. Siyempre, sa laki nitong tenga ko maririnig ko lahat. Umiling-iling ang binata. Dok, ang ibig mo sigurong sabihin ay kung hindi ba ako masusunog kapag pumasok ako ng simbahan. Siyempre naman po hindi. Masyado kaya akong mabait. Mas malaki ang posibilidad na ikaw masunog, Dok. Sinamaan siya ng tingin ni Apang. Pikon ka na naman eh. Ikaw naman ang nauna. Hay. Bawasan mo kaya yung pagsusungit mo, no? Ang pogi-pogi mo pero hindi ka marunong umiti. Alam mo ba, mas pumapogi ang lalaki kung madalas itong umingiti. Bakit ba hindi ka umingiti, Dok? Sayang yung kumpleto at puting-puti mong ngipin, no? Hindi lang para sa akin ang pagngiti. At wala namang dahilan para mapangiti ako. Pwede ka namang umiti nang walang dahilan na. Hindi ba ako magmumukhang siraulo kapag ginawa ko yan? Natawa si Bella. Marunong naman talagang umiti ang si Kuya Apang noon, Bella. Kaso, na-broken-hearted. Kaya nagkaganyan. Magmula nung iniwan siya ng girlfriend/ex-girlfriend niya, naging bugnuti na siya. Hirap nang umiti at ayaw pang tumawa. Sabat ni Rose. Rose, hindi mo kailangang ikwento palat ng yan. Sita ni Apang sa kapatid. Ganyan ba talaga ang pag-ibig? Binabago niyang pagkatao ng isang tao? Eh ano naman kung broken-hearted ka? Eh ano naman kung iniwan ka niya? Dala ba niya yung ngiti mo nung umalis siya? Hindi naman, hindi ba? Dapat kahit iniwan ka pa niya, ngumiti ka pa rin. Ipakita mo na okay ka kahit wala siya. Litanyo ni Bella. Bakit ako? Nung hindi ako na-crushback ng crush ko nung high school ay hindi naman nawala ang ngiti ko kahit na nasaktan ako sa nangyari. Masaya pa rin naman ako. Dagdag pa niya. Magkaiba tayo. Crush lang naman yung sayo. Pero pareho naman tayong nagmahal. Pero mas masakit yung sa akin at mas malalim yung nararamdaman ko. Napanguso si Bella. Ibig bang sabihin, hindi ka pa rin nakaka-move on sa ex-girlfriend mo? Umaasa ka pa rin ba na magiging kayo ulit? Dumiin ang pagkakahawak ni Apang sa manibela. Hindi na ako maasa na magiging kami ulit. Eh bakit hindi ka maka-move on? Sino bang nagsabi sa'yo na hindi pa ako nakaka-move on? Tama na yan. Baka magsabunutan pa kayong dalawa eh. Awat ni Rose at natawa. Kung sila'y nagkakagulo, si Carmen naman ay tahimik lang at nakatanaw sa labas ng bintana. Makalipas ang ilang minuto ay narating na rin nilang simbahan. Iilan na lang ang bakanting upuan at magkakahiwalay pa. Kaya ang ending, magkatabi sina Rose at Carmen, habang magkatabi naman ulit sina Belle at Apang. Tita Carmen, sa'yo na ako tatabi ha? Ani Rose at binalingan si Apang. Kuya, kayo na lang ni Belle ang magtabi. Huwag kayong mag-aaway ha? Bilin pa nito at hinila na ang ginang. Napakamot ng ulo si Bella at sinundan na siya ni Apang paupo sa bakanting upuan. Ngayon na lang ulit ako nakapagsimba. Napakasarap talaga sa feeling kapag nagsisimba. Pakiramdam ko, ako ang pinakamabait na tao sa mundo. Saad ni Bella at napangiti siya nang makita ang pare. Ang gwapo ni Father. Bulong pa niya. Sinamaan siya ng tingin ni Apang. Nagsimba ka lang ba para sa gwapo? Ha? Sinabi ko lang naman na pogi si Father ah. Bawal ko bang siyang purihin? At saka nagsimba ako para kay Lord. At bakit ba galit ka? Nagagalit ka ba na mas may pogi pa sa'yo? Oo, ako lang dapat gwapo para sa'yo. Anong sinabi mo? Kalimutan mo na, wala lang yun. Umiwas ng tingin si Apang. Napakurap naman si Belle at naguluhan sa sinabi nito. Sa kalagitnaan ng misa ay pasulyap-sulyap siya sa binata. Kanina pa kasi ito nakapikit, kaya hindi na niya napigilang sikuhin ito. Hoy, natutulog ka ba? Bawal yan. Dumilat si Apang at masama na agad ang tingin sa kanya. Hindi ako natutulog. Eh ano lang, nag-i-sleep? Nagdadasal ako. We, nagdadasal ka? Wala sa itsura mo ah. Mas mukha ka pang hindi nagdadasal kaysa sa akin. Pwede ko bang malaman kung anong pinagdasal mo? Bakit ko sasabihin sa'yo? Close ba tayo? Oo, close tayo. Ang lapit nga natin sa isa't isa oh. Pabirong hirit ni Belle kaya bahagyang umusog si Apang palayo sa kanya. Gusto mo talagang malaman kung anong pinagdasal ko? Ilang ulit na tumango si Bella. I'm praying for you, Bella. Ha? Para sa akin? Bakit naman? Hiniling ko kay Lord na sana tumigil ka na
Kakaasar at kakainis sa akin. Grabe, pinaabot mo pa talaga kay Lord yan dahil dyan mas aasarin pa kita. Kung maghaharutan lang kayong dalawa dyan, mas mabuti nang lumabas na lang kayo ng simbahan. Nakakaistorbo kayo. Sita ng isang matandang babae. Hiyang-hiya namang napa-peace sign si Belle at kagad na humingi ng tawad si Apang. Pasensya na po ma'am, masyado kasing madaldal tong kasama ko. Ipinaglihi yata sa puwet ng manok. Ani Apang, kaya tumulis ang uso ng dalaga. Noong matapos ang misa ay umuwi na rin sila kaagad. Kailangan pa kasing magpahinga ng tiyahin ni Bella. Nagrereklamo na naman kasi ito na masakit ang tuhod. Sa paglipas ng mga araw ay naging malapit na magkaibigan sina Bella at Rose. Nagkakasundo sila sa lahat ng bagay at pareho din sila ng mga hilig gawin. Pareho silang mahilig magluto at manood ng action movie na bihira lamang sa mga babae ang nanunood ng ganong klaseng palabas. Ang galing talaga ni Jackie Chan, no? Ang gwapo pa. Kahit matanda na siya ngayon, kapag inalok niya ako ng kasal, papakasalan ko agad siya. Hindi na ako magdadalawang isip. Sabi ni Rose at malakas silang natawa. Madalas tumambay si Belle sa bahay ng kapitbahay kapag natutulog o nagpapahinga na ang tiyahin niyang si Carmen. Nasa sala sila at nakaupo sa carpeted na sahig. May mga snacks sa mesa na malapit nang maubos. Luminga sa paligid si Belle. Hindi niya kasi nakikita si Apang. Nasaan si Doc? Tanong niya. May duty ngayon si Kuya eh. Pauwi na rin yun. Sagot ni Rose habang nakatingin sa suot nitong relo. Tumango-tango si Bella. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pintuan. Kuya, kumusta ang work mo? Usisa ni Rose at kinuha ang iilang gamit ni Apang tsaka inilagay sa kwarto nito. Naiwan naman si Belle sa sala kasama ang binata. Mabagal ang pagsubo niya ng popcorn at natatakot pa siyang lingunin si Apang. Alam niya kasi na kapag lumingon siya, para na naman siyang sasaksakin ng matalim na tingin nito. Bakit nandito ka na naman sa bahay ko? Sita ni Apang. Peking ngumiti si Bella. Hi, Doc Apang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong tawaging Apang dahil hindi tayo close. Hindi tayo magkaibigan. Ang sungit? Gutom ka siguro. May cookies dito oh. Ginawa namin ni Rose kanina. Gusto mo? Hindi ako mahilig sa matamis. Ang sabi nga ni Belle, nilalaklak mo yung isang garapong asukal tuwing gabi. Sinabi niya yan? Hindi, joke lang yun. Ani Belle at natawa sa sariling biro. Gusto mo ng juice, Doc? Matamis yan. Hindi nga ako mahilig sa matamis. Lagyan natin ng maraming tubig para tumabang. Ang galing mong mag-joke. Pwede ka nang umuwi. Bukas ang gate namin. Asik niya pang at umupo ito sa sofa. Napatingin ito sa TV. Doc, pwedeng magtanong? Bawal. Doc, bakit ginusto mong maging doktor? Kasi gusto ko lang. Seryosong sagot kasi, Doc? Seryoso naman yung sagot ko Napaismid si Bella. Bata pa lang ako. Ay pangarap ko nang maging doktor. Sobrang bata ko pa noong namatay ang parents namin ni Rose. Wala akong nagawa para mailigtas sila. Kaya pinangako ko sa sarili ko na magiging isang doktor ako at magsasalba ng maraming buhay. Ayoko nang may mga batang mawala ng magulang o may mga magulang na mamatay ng anak. Ginagawa kong lahat ng makakaya ko para mailigtas ang buhay ng mga pasyente ko. May tissue ka ba, Doc? Bakit mo naman kailangan ng tissue? Naiiyak ako sa sinabi mo Ang drama mo. Isang araw habang abala si Belle sa paglilinis ng kwarto ni Carmen, ay may nakita siyang isang picture frame. Litrato yun ni Carmen nung dalaga pa lamang at kasama din ito sa litrato ang isang binata. Nilapitan ni Belle ang tiyahin niyang nakatambay sa balkonahe. Nagpapaaraw kasi ito. Tita Carmen. Bakit, Belinda? Inilahad ni Belle ang isang litrato. Kinuha ito ni Carmen at marahang hinaplos. Nakita ko po kasi sa cabinet niyo. Sinong lalaking yan, tita? Ang pogi At saka, ang ganda mo lalo nung kabataan mo. Bigla na lamang naluha si Carmen, kaya't nataranta namang kumuha ng tissue si Bella. Tita, bakit ka umiiyak? Nako, sorry po hindi na dapat ako nagtanong. Pasensya na po talaga.
Kalimutan niyo na lang po yung tinanong ko. Akin na po ulit yung picture. Ibabalik ko na po sa lagayan. Ang lalaking ito, ang lalaking pinakamamahal ko, Belinda. Nasaan na siya ngayon, tita? Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Ang lalaking ito ay ang ama ni na Rose at Doc Rafael. Po? Ama ni Doc Apang? Ikaw bang ina nila, tita? Ibig sabihin, anak mo po sila? Umatras ang luha ng ginang. Malakas itong natawa. Nakakaloka ka, Belinda. Hindi ko sila anak. Ni hindi nga kami magkamuka. Bakit magkasama kayo ng lalaking yan? Mag-ex ba kayo? Muntik nang maging kami. Mas lalo pang naging interesado si Bella sa ikunento ng kaniyang tiyahin. Ang lalaking ito ay si Ramil. Bata pa lang kami magkaibigan na kami. Magkasabay kaming lumaki sa probinsya. Close, madalas magkasama. Palaging nagtutulungan. Palagi naming pinapasaya ang isa't isa. Ngunit hindi alam ni Ramil na may lihim akong pagtingin sa kanya. Nung nagkolehiyo kami, aamin na dapat ako sa kanya pero nalaman ko na lang na may girlfriend na siya. Ang babaeng yun naman ay ang ina ni Doc Rafael, si Mabel. Kitang-kita ko na nagmamahalan sila at kahit masakit, patuloy kong itinago ang lihim kong pagmamahal para sa matalik kong kaibigan. Hindi pa man kami nakakapagtapos ng high school ay nagkahiwalay sina Ramil at Mabel. Alam kong mali pero naging masaya ako nung nangyari yun. Dahil sa paghihiwalay nila, bumalik ulit yung atensyon ni Ramil sa akin. Buong akala ko'y magiging maayos ng lahat para sa amin. Niligawan niya ako. Pero isang araw, sumulpot ulit si Mabel sa eksena. Anong sunod na nangyari, tita? Sinabi ni Mabel na buntis siya at si Ramil ang ama. Ano? Pinagsabay niya kayo, tita? Bilang kaibigan, nagpaubaya ako. Binasted ko si Ramil at hinayaan ko silang magsama. Nagpakasal silang dalawa ni Mabel at biniyayaan ang dalawang anak. Ilang taon na pero hindi ko pa rin makalimutan si Ramil. Kaya lumuwas na rin ako dito sa Maynila. Sa Maynila kasi sila nanirahan ni Mabel. Pero nalaman ko na wala na pala silang dalawa. Namatay sila sa isang aksidente. Bel, naiwan ang dalawa nilang anak. Kaya ipinangako ko sa puntod ni Ramil na hindi ko pababayaan ang mga anak nila. Bumili ako ng bahay sa tabi lang ng bahay ng mga anak nila. Gusto kong iparamdam sa mga batang yun na nandito lang ako at pwede nila akong maging nanay. Kaya pala malapit ang loob sa'yo ng magkapatid, tita. Mahal na mahal ko si Ramil. Hindi lamang kami pinalad na magkatuluyan. Hindi kami itinadhana para sa isa't isa. Wala na akong minahal bukod sa kanya. Ni hindi na ako nagkaroon ng asawa dahil walang makakabura ng alaala niya sa puso ko. Hindi ako magmamahal kung hindi si Ramil. Nakakayak naman ang kwento mo, tita. Ganyan pala ang true love. Wagas na pagmamahal. Grabe. Hindi ka nakapag-asawa dahil hindi ka nakapag-move on. Marupok ka, Tita Carmen. Loko ka talaga, Belinda. Pero tama ka. Marupok nga ako. Natatakot na tuloy akong ma-inlove, tita. Bakit naman? Napakasarap kayang magmahal, Belinda. Baka kasi kapag nagmahal ako, matulad ako sa'yo. Hindi ako piliin ng lalaking mamahalin ko. Baka magkagusto siya sa iba. At baka mabuntis pa ako at huwag mong pangunahan ang mga mangyayari, Belinda. Hindi naman porket nangyari sa akin ay mangyayari na rin sa'yo ang ganyan. Wala ka pa bang nagugustuhan ulit? Malalim na napaisip si Bella. Wala ka bang napupuso ang kapitbahay? Sino namang kapitbahay, tita? Wala naman akong ibang kakilala na kapitbahay dito, bukod kina Doc Apang. Exactly! Si Doc Apang na tinutukoy mo? Ngumisi si Carmen. Hindi mo ba siya gusto? Para sa akin ay bagay kayong dalawa. Kadiri, tita? Kinikilabutan ako? Anong kadiri doon? Napakapogi kaya ni Doc Rafael. Single pat isang doktor. Swerte ang magiging girlfriend niya. Sana ikaw yun, Belinda. Baka kayong dalawa nang
magpapatuloy ng naudlot naming love story ng kanyang ama. Hindi naman ako magugustuhan nun, Tita Carmen. Kung diring-diri ako sa kanya, mas nandidiri rin sa presensya ko. At saka, may iba akong nagugustuhan. Sino naman? Si Michael. Sinong Michael? Yung guard ba nitong subdivision? Michael kasi ang pangalan nun. Tita, hindi si Manong guard. Si Michael po yung crush ko nung high school. Ah, yung nagbigay ng manok sa'yo. Siya yung nagbigay kay Chika, hindi ba? Yung alaga mo. Nakangiting tumango si Bella. Nako, wag ka na doon, Belinda. Hindi ba't nasa ibang bansa na yun? Paniguradong may girlfriend na yun ngayon. Sabi ni Carmen. Kay Doc Rafael ka na lang. Nasa malapit pa. At sure tayong single siya. Tita, dumadaldal ka na. Gutom lang yan. Kukunin ko munang pagkain mo. Pag-iba ni Belle sa usapan. Lumabas na muna ng kwarto si Belle para ipaghanda ng agahan si Carmen. Isang umaga, palakad-lakad si Belle sa loob at labas ng bahay. Hindi niya kasi mahagilap ang alaga niyang manok. Chikay! Chikay! Nasaan ka? Hindi ako nakikipaglaro ng taguan ha? Magpakita ka na. 1. 2. Kapag hindi ka nagpakita, ititinola kita. Belinda, kanina ka pa sumisigaw dyan. Ano bang problema? Usisa ni Carmen habang pinapanood siya mula sa second floor. Nakahawak ito sa railings. Tita, nawawala po kasi si Chikay. Kanina ko pa siya hinahanap eh. Hindi ko na alam kung saan pumunta ang manok na yun. Baka naman nagtatago lang sa mga sulok-sulok. Lalabas din yan maya-maya. Malalim na napabuntong hininga si Bella. Parang anak na ang turing niya kay Chikay. Regalo pa ito ng crush niya nung high school na si Michael, kaya hindi niya ito mapabayaan. Noong grade 11 kasi siya, nagkaroon sila ng Christmas party at ang inilagay niya sa wishlist ay isang manok na pangsabong. Si Michael naman ang nakabunot sa kanya at niregaluhan siya ng manok. Sa sobrang saya ni Bella hindi niya naisabong si Chikay. Naglakad siya palabas ng bahay ngunit wala naman siyang napala. Akmang papasok na sana ulit siya pero may narinig siyang ingay mula sa bahay ni Apang. Tunog ng manok yun ah. Wala naman silang manok. Si Chika yun. Aniya. Sa sobrang pagkataranta ay inakyat niya ang bakod. Bumagsak siya sa lupa dahil nawalan siya ng balanse. Chikay! Hintayin mo si Mommy! Aniya. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya si Apang at may kinakatay itong manok. May nakita rin siyang mga sangkap ng adobo sa mesa. Anong ginagawa ng doktor na to? Balak niya bang adobohin ng manok kong si Chikay? Hindi maaari. Baka siya pang may adobo ko pag ginawa niya yun. Sa sobrang inis niya, ay dire-diretso siyang pumasok sa bahay ni Apang. Nilapitan niya ito. Nagwala siya at sinapak niya na lamang bigla si Apang. Sinabunutan niya pa ito. Sa sobrang gulat ng binata ay hindi na ito nakakilos pa. Alam kong madalas kitang iniinis pero kung galit ka sa akin, huwag mong idamay ang anak ko. Wala kang karapatang gawin siyang adobo. Bigay pa yun sa akin ng crush ko. Mahalaga si Chikay sa akin kaya bakit mo siya uulamin? Wala kang awa, wala kang puso. Ang kawawang manok, hiniwa mo pang leg niya. Umiiyak si Belle at napaluhod. Ang anak kong si Chikay, nilapastangan mo siya. Hindi ka na nakonsensya. Habang nag-i-emote si Belle, ay bigla na lamang sumulpot si Rose. Belle? Kuya Apang? Anong nangyayari dito? Bakit pareho kayo nasa sahig? Nag-aaway na naman kayo? Kuya, bakit may black eye ka? Sunod-sunod nitong tanong. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Napatitig siya sa manok na karga-karga ni Rose. Chikay! Madramang sigaw niya at tumayo. Kinuha niya ang manok at niyakap ito ng mahigpit. Malaki ang ngiti niya. Chikay, akala ko wala ka na. Nandyan ka lang pala. Mabuti na lang at buhay ka. Nakita ko na lang yung si Chikay sa balcony kanina. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon. Pinakain namin siya ni Kuya at ibabalik ko na dapat sa'yo pero nandito ka na pala sa bahay. Umubo si Rose at palipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Ano bang nangyayari dito? Bakit may black eye na si Kuya? Wala naman yan kanina. Nawala ang ngiti ni Bella
Nilingon niya si Apang. Bigla siyang nakonsensya sa ginawa niya. Kitang-kita niyang malalaking pasa sa paligid ng mata ni Apang. Magulo din ang buhok nito. Hindi niya naman sinasadyang nangyari at nadala lamang siya ng kaniyang emosyon. Dok Apang, Dok, sorry. Umalis ka na. Mariing sambit ni Apang. Galit na galit ito sa nangyari. Dok, hindi ko naman sinasadya eh. Rose, samahan mo na siya palabas. Ayoko na siyang makita pa dito ngayon at kahit kailan. Dok, sorry talaga. Umalis ka na. Wag ka nang magpapakita sa akin. Bel, tara na. Lumabas ka na lang para kumalma na rin si kuya. Sa susunod ka na lang humingi ng tawad sa kanya. Hinila siya ni Rose hanggang sa gate. Rose, sorry talaga. Nadala lang ako ng emosyon ko. Akala ko kasi napahamak na si Chikay. Bel, naintindihan din kita. Pet lover din ako. Kapag may nangyari sa alaga kong aso, magwawala din ako ng ganun. Pero, intindihin mo rin sana si Kuya Apang. Masakit para sa kanyang ginawa mo at nabigla rin siya. Umuwi ka na lang muna sa inyo, okay? Palamigin muna natin ang ulo ni Kuya. Bagsak ang balikat ni Bel nang umuwi siya sa kanila. Nakayuko rin siya kaya muntik na siyang mauntog. Mabuti naman at nahanap mo ng manok mo. Saad ng kaniyang tiyahin. Hindi siya umimik. Tahimik siyang umupo sa sofa katabi ni Carmen. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang lungkot ng aura mo. Ano bang nangyari? Ikwento ni Bel ang nangyari at napasinghap na lamang si Carmen. Nagulat din ito sa ginawa niya. Magagalit talaga si Doc Rafael sa ginawa mo, Belinda. Bakit mo naman kasi siya sinapak bigla? Nagulat lang kasi ako, tita. Akala ko leg ni Chika yung hiniwa niya. Hindi ko naman po kasi alam na ibang manok pala yun. Magkapareho po kasi sila ng kulay kaya akala ko. Humingi ka na ba ng tawad sa kanya? Opo, pero galit na galit si Doc Apang sa akin eh. Mabuti na lang at pinaalis ka lang niya. Pwede kanyang kasuhan sa ginawa mo. Dapat kasi nag-isip ka muna para hindi mo mapahamak yung ibang tao. Huwag padalos-dalos. Kapag nagpadalos-dalos ka, pwede kang makagawa ng mga bagay at desisyon na pagsisisihan mo lang rin sa huli. Kung kailangan kong lumuhod at halikan ng mga paa niya, gagawin ko po yung tita. Basta mapatawad lang ako ni Doc. Matagal ko nang kilala si Doc Rafael. Hindi naman yun nagtatanim ng sama ng loob. Oo, masungit yun pero alam kong marunong siyang magpatawad, Belinda. Bigyan mo lamang siya ng sapat na oras. 11:00 na ng gabi pero hindi pa rin makatulog si Bella. Bumangon siya sa kaniyang kama at naglakad siya papunta sa balkonahe para magpahangin at magmuni-muni. Sakto namang kakalabas lang rin ni Apang sa balkoni ng bahay nito, katapat lang ng balkonaheng kinaroroonan ni Bella. Nagtama ang kanilang mga mata. Napakamot ng ulo si Bella at nagkanta buhol-buhol na ang kanyang dila. May gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano niya ito sisimulan. Nakita niya ang pag-irap ni Apang at akmang tatalikuran sana siya nang bigla na lamang, "Doc Apang!" Sigaw ni Bella. Natigilan ang binata pero hindi ito makatingin sa kanya. "Doc, sorry talaga. Nagkamali ako, patawad. Kung may babalik ko lang ang oras, hindi kita sasapakin. Hindi naman talaga ako nananakit eh. Nadala lang talaga ako ng inis kasi akala ko." Huminga siya ng malalim at nag-iisip ng karugtong sa kaniyang sinasabi. Napalunok siya nang makita ang pasa ni Apang. Visible na ito kumpara kanina. Nagmukhang panda si Apang dahil sa itim na pasang nakapalibot sa mata nito. "Doc, sorry." "Ayokong makausap ka." Itinikom ni Bella ang kaniyang bibig. Umalis na sa balcony si Apang kaya't napasandal na lamang siya sa railings. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Ang lungkot tingnan ng langit kapag walang bituin. Parang nakipagdalamhati ang langit sa akin ngayong gabi. Lord, sorry sa nangyari kanina. Sorry kung nakagawa ako ng mali kay Apang. Naluluha niyang sambit. Sanay siyang sinusungitan siya ni Apang pero hindi siya sanay na iniiwasan siya nito.
Humahapdi ang puso niya sa hindi niya may paliwanag na dahilan. Tita Carmen, alam mo ba kung anong mga paboritong pagkain ni Doc Apang? Tanong ni Belle kinaumagahan. Naibuga ni Carmen ang iniinom nitong kape. Bakit mo naman biglang naitanong, Belinda? Peace offering ko sana sa kanya, tita. Gusto kong makabawi sa nagawa ko. Mahilig sa spaghetti si Doc. Yung walang hotdog at yung hindi malamig. Mas ginaganahan siyang kumain kapag mainit pa yung spaghetti. Inuulam niya kasi yun sa kanin. Spaghetti? Inuulam? Ang weird, hindi ba? Pero paborito ni Doc yun. Kaagad na nagtungo sa kusina si Bella at inihanda niya ang kaniyang mga ricados. Naghugas na siya ng kamay at sinimulan na niya ang paggawa ng spaghetti. Kumusta na ang spaghetti mo dyan? Usisa ni Carmen makalipas ang ilang minuto. Hindi ako sigurado kung masarap tong nagawa ko, tita. Pwede mo bang tikman tapos sabihin mo sa akin kung ayos na ba or kulang pa? Tumango si Carmen at kagad na tinikman ang niluto ni Bella. Nakaabang si Belle sa magiging reaksyon nito. Ano, tita? Hindi ba masarap? Bigla na lamang sumigaw si Carmen at pumalakpak. Ang sarap nito, Belinda! Tamang-tama lang ang lasa. Sobrang sarap. Mas masarap ka pang gumawa ng spaghetti kaysa sa akin. Puri pa ni Carmen at halos maubos na ang kalahati ng nilutong spaghetti ni Bella. Kung ganon, ay dadalhin ko nito kay Doc, tita. Inilagay ito ni Belle sa Tupperware at nagtungo na siya sa bahay ni Apang. Pinindot niya ang doorbell. Bumukas ang gate at bumungad sa kanya ang nakasimangot na mukha ni Apang. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na? Inilahad ni Belle ang dala niya. Ginawan kita ng spaghetti. Ano yan? Suhol mo? Doc, sorry ulit. Bati na tayo, please. Tinanong ko kay Tita Carmen kung anong paborito mo at sinabi niya na spaghetti raw kaya ginawan kita. Sana tanggapin mo at sana rin ay magustuhan mo, Doc. Hindi na ako mahilig sa spaghetti ngayon. Lalo na kung ikaw ang nagluto. Okay. Ano pa bang hilig mo ngayon? Gagawan kita. Ipagluluto kita. Lumayo ka na lang sa akin, Belle. Ayaw kitang kausap. Mabagal na tumango si Bella. Naintindihan ko. Sige, hindi na kita kukulitin. Pagsuko ni Bella at akmang aalis na pero biglang hinablot ni Apang ang dala niyang Tupperware. Nanlaki ang mga mata niya. Nabigla sa ginawa nito. Doc, bakit? Akala ko ba ayaw mo? Masasayang to kapag hindi ko kinain. At saka para sa akin to, hindi ba? Ngumiti ng malaki si Belle at nag-thumbs up pa. Yes, Doc. Para sa'yo talaga yan. Tinatanggap ko to pero hindi ibig sabihin nun ay okay na tayo. Napanguso si Bella. Nagpipigil ng ngiti. May sasabihin pa sana siya pero tinalikuran na siya ni Apang. Gusto niyang magkaayos na silang dalawa kahit sa paglipas ng 2 araw ay nagluto ulit siya ng ibang putahe at nung sumapit ang lunch ay dinalhan niya ng pagkain si Apang sa ospital na pinagtatrabahuhan nito. Nandito ba si Rafael? Tanong ni Belle sa isang nurse. Ano po ang apelyido ng pasyente, ma'am? Ay, hindi siya pasyente. Nakalimutan kong sabihin. Doktor siya dito. Si Doc Rafael. Ah, nandito nga siya. May tinatapos lang na meeting kasamang head nitong ospital. Bakit mo nga pala hinahanap ang boyfriend ko? Napakurap si Belle at hinagod ng tingin ng nurse na kaharap niya. Maputi at maganda ito. Mas matangkad rin kesa sa kanya. Girlfriend? Girlfriend ka ni Doc? Kailan pa? Akala ko ba single siya? Well, not anymore. Luminga sa paligid si Belle at nakita niya si Apang. Nakakalabas lang ng elevator. Papunta dapat si Apang sa direksyon niya pero nung nakita siya nito, ay nag-iba ito ng daan. Kaagad naman itong hinabol ni Bella. Yung nurse na kausap naman niya, naglaho ng parang bula. Doc Apang, sandali lang! Tumigil sa paglalakad si Apang at walang emosyon siyang tiningnan. Anong ginagawa mo dito? Pati ba naman dito ay guguluhin mo ko? Doc, hindi naman ako manggugulo sa'yo.
Dinalhan lang kita ng lunch. Nabanggit kasi sa akin ni Rose na hindi ka nagbaon today kaya't naisipan kong ipagluto ka. Peace offering ko dun sa nagawa ko sa'yo. Tiningnan niya ang parteng nasapak niya noong nakaraang araw pero wala na itong pasa. Mabilis lamang humilom ang pasa ni Apang. Mabuti naman at okay na yung pasa mo, Doc. Gusto mo bang bigyan ulit ako ng pasa? Sarkastikong sambit ni Apang. Doc, tanggapin mo na itong dala ko. Please, promise, hindi ka magsisisi kapag kinain mo yan. Galing pa sa lola kong recipe niyan at ilang buwan kong pinag-aralan. Umismid si Apang at tinanggap na ang lunchbox. Doc, pwedeng magtanong? Hindi. Hindi nakinig si Bella at nagtanong pa rin siya. Doc Apang, may girlfriend ka na pala? Kumunot ang noon ng binatang doktor. Anong sinabi mo? Kasi may nakausap akong nurse kanina at ang sabi niya, girlfriend mo raw siya. Hindi ako nagkakagusto sa mga katrabaho ko at mas lalong wala akong girlfriend, Bella. Bakit sabi? Huwag kang maniwala sa kanila. Sa akin ka mas maniwala. At isa pa, may iba akong nagugustuhan at may iba akong gustong gawing girlfriend. Napakagatlabi si Bella. Nakita niya ang nurse na kausap niya kanina. Ayun siya, Doc, oh. Siya yung nurse na girlfriend mo raw. Aniya. Hindi ko siya kilala. Single ako, Bella. Ikaw lang ang gusto kong maging girlfriend. Ano yun, Doc? Wala. I have to go. May dadaanan pa akong pasyente. Paalam ni Apang at tinalikuran na siya nito. Okay, Doc. Galingan mo sa work. Pahabol na sigaw naman ni Bella. Naglakad na siya palabas ng ospital kaso sakto namang bumuhos ang napakalakas na ulan at sinabayan pa ito ng malakas na pagkulog. Napatakip siya ng tengat na mumroblema kung paano siya uuwi. Hindi siya nakapagdala ng payong dahil wala naman siyang idea na uulan ngayon. Hindi naman kasi makulimlim ang langit kanina. Bad trip? Ang malas ko naman. Malayo pang sakayan. Paano na ako nito? Wala pa akong dalang payong. Girl Scout ako nun pero hindi naman pala ako laging handa. Baka matagal pang titila tong ulan. Lagot na talaga. Ang paalam ko pa naman kay Tita Carmen ay sandali lang ako dito kay Doc. Problemado niyang sinabi. Huminga siya ng malalim. Bahala na si Batman. 1, 2, 3! Sigaw niya at sa bandang huli ay tumakbo siya patungo sa sakayan. Basang-basa na siya pero hindi niya na ito inisip pa. Ang mahalaga ay makauwi na agad siya. Oh, Belinda, mukha ka ng basang sisiw. Bakit ka naman naligo sa ulan? Usisa ni Carmen pagkauwi niya. Inabutan siya nito ng tuwalya. Hindi kasi ako nakapagdala ng payong, tita. Gusto kong makauwi agad kaya hinayaan ko na lang na mabasa ako ng ulan. Nako, magkakasakit ka niyan eh. Ikaw talagang bata ka. Magpalit ka na ng damit doon. Sige po, tita. Kinabukasan, halos hindi makabangon si Bella sa sobrang sama ng pakiramdam niya. Sobrang sakit din ng ulo niya at para siyang napapaso sa init ng kaniyang katawan. Anong oras na? Kailangan kong samahan sa check-up si tita at kailangan ko ring suyuin si Doc Apang. Aray! Parang mabibiyak ang ulo ko. May kumatok sa pinto. Belinda! Tita! Bumukas ang pinto at pumasok si Carmen. Belinda, ayos ka lang ba? Lumapit ito sa kanya. Chinek ni Carmen ang temperatura niya. Ang init mo, Belinda. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Bakit kasi naligo ka sa ulan kahapon? Ayan tuloy. Tita, ang sakit ng ulo ko. Parang kailangan ko ng bagong ulo. Pumunta na tayo ng ospital. Kailangan kang matingnan ng doktor. Ayoko, tita. Takot ako. Takot ako sa injection. Please, dito na lang ako. Promise, magpapahinga ako ng mabuti at saka hindi naman siguro magtatagal tong lagnat ko. May narinig silang tunog ng doorbell. Sandali. Titingnan ko muna kung sino yung nasa labas. Paalam ni Carmen at umalis na. Maya-maya pa ay bumalik ito sa kwarto ni Belle na kasama si Apang. Belinda, nandito si Doc Rafael. Kung ayaw mong dalhin kita sa ospital, hayaan mo si Doc na tingnan ka. Saad ni Carmen.
Dok, maiwan na muna kita. Gagawan ko lang ng sopa si Belinda. Paalam ulit ng ginang at lumabas na naman ang silid. Dok Apang, bakit nandito ka? Tanong ni Bella. Hindi mo kasi ako inistorbo kanina, kaya naisip ko na baka napano ka na. Ay, nag-aalala ka sa akin no? Hindi ako nag-aalala sa'yo. May lagnat ka na nga, nangaasar ka pa. Pagtanggi ni Apang at lumapat sa noo ni Bella ang likod ng palad nito. Ang init mo. May kinuhang thermometer si Apang sa bulsa nito at inipit niya ito sa kilikili ni Bella. Dok, bati na ba tayo? Bakit ba ayaw mong magpadala sa ospital? Takot ako sa injection, Dok. Nung huli akong naturukan ng injection, hinimatay ako. Ang sabi kasi ng doktor noon parang kagat lang raw ng langgam, pero parang kagat ng dinosaur yung naramdaman ko. Bahagyang natawa si Apang. Inalalay nitong bumangon si Bella. Nakasandal si Bella sa headboard ng kama. Binigyan siya ng isang basong tubig ni Apang. Ubusin mo yan. Kagad naman itong sinunod ni Bella. Kumuha ng tubig at bimpo si Apang para ipamuna sa mainit na katawan ni Bella. Pupunasan kita para bumaba kahit papano yung lagnat mo. Mamaya bibigyan kita ng gamot. Salamat, Dok. Ani Bella, habang pinapanood ang pagpupunas ni Apang sa kanyang braso. Marahan ito at puno ng pag-iingat. Dok, wala akong pambayad sa serbisyo mo. Pabirong hirit niya. Hindi kita sisingilin. Hayaan mo lang akong alagaan ka. Bakit mo ba ako inaalagaan? Kasi doktor ako at may sakit ka. Pero galit ka sa akin, hindi ba? Kalimutan muna natin yung away natin, okay? Pagtuunan muna natin ng pansin tong lagnat mo. Napanguso si Bella. Marami ka na bang inalaga ang babae, Dok? Oo naman. Bata man o matanda. Hindi ko na sila mabilang. Ganito rin bang ginagawa mo sa mga babae mo, Dok? Wala naman akong mga babae. Napatitig si Bella sa mukha ni Apang. Dok, anong half ka? Ano? Para ka kasing may dugong foreigner. Anong breed ka ba, Dok? Breed? Ginawa mo naman akong aso. Pero, anong dugo nga bang meron ka, Dok? Anong half ka? Half tao, half gorilla, ganun. May dugong Espanyol ang nanay ko, kaya ganito ang mukha ko. Marunong kang mag-Espanyol, Dok? Sample naman dyan. Te amo. Dok, bakit mo naman ako minumura? Hindi mura yon. Ano bang ibig sabihin ng te amo, Dok? I love you. Hoy, Dok, anong I love you ka dyan? Baka marinig ka ni tita. Hindi tayo pero nag-I love you ka na dyan? Natawa si Apang. Ang te amo sa Tagalog ay mahal kita. In English, I love you. Hindi ko sinasabing literal na mahal kita. Sadyang yun lang talagang translation niya. Paliwanag ni Apang. Napakamot naman ang ulo si Bella at hiyang-hiya. Ganun pala. Nakapunta ka na ng Spain, Dok? Oo. Huling punta ko doon ay 10 years old pa lang ako. Plano kong bumalik doon. Soon. Kasamang mapapangasawa ko. Gusto kong libutin yung Spain kasama siya. Libre mo yung plane ticket niya, Dok? Siyempre naman. Pwedeng mag-apply bilang asawa mo, Dok? Sayang yung libreng plane ticket eh. Hirit ni Bella at natawa. Pwede naman. Seryosong tugon ni Apang kaya't nasamid si Bella sa sarili niyang laway. Mabuti na lamang at dumating si Carmen kaya't nawala yung awkwardness sa kanilang pagitan. Ito na yung sopas, Belinda. Ubusin mo. Wala pang laman yung tiyan mo. Sabi ni Carmen. Ako na magpapakain sa kanya, tita. Sabat ni Apang. Napakabait mo talaga, Dok. Salamat. O siya, maiwan ko na muna kayo. May tatawagan lang ako. Litanya ni Carmen. Open your mouth, Bella. Utos ni Apang. Dok, hindi mo naman ako kailangang subuan pa. Kaya ko naman yan. Dapat nakikinig ka sa doktor mo. Now, open your mouth. Wala nang nagawa si Belle kundi ang ngumanga. Very good. Doc, thank you sa pag-aalaga mo sa akin. Wala ka bang work today, Doc? Masyado na akong nakakaistorbo sa'yo.
Matagal mo na akong iniistorbo, kaya bakit ngayon ka pa nahiya? Doc, pangako ko sa'yo na kapag gumaling na ako, hindi na kita guguluhin. Hindi na ako dadaldal sa'yo at hindi na ako mangiistorbo pa. At isa pa, malapit na rin namang bumuti ng tuluyan ang kalusugan ni Tita Carmen. Kaya babalik na rin ako sa probinsya namin. Kapag umuwi na ako, wala nang manggugulo sa'yo. Kailan ka uuwi? Sa susunod na buwan siguro. Kapag gumaling ka na, ayos lang kahit istorbohin mo ako, Bella. Ayos lang kahit mag-ingay ka pa. Hindi ba naiinis ka nga sa akin kapag ginagawa ko yan? Hindi na ako maiinis sa'yo. Bakit bigla ka naman atang bumait sa akin, Doc? Malulungkot ako kapag umuwi ka na sa inyo, Bella. Bakit ka naman malulungkot? Baka nga maging masaya ka pa kasi malayo na ako sa'yo. Mas gusto kong ginugulo mo ako. Mamimiss kita kapag umuwi ka na sa inyo. Napakurap si Bella. Nabigla siya sa sinabi nito. Sa mga sumunod na araw ay inaalagaan pa rin siya ni Apang. Naging personal doctor niya na rin ito. Kahit busy sa trabaho si Apang, ay naglalaan pa rin ito ng oras para dalawin si Bella. Iniinom mo bang mga gamot mo? Nakangiting sumaludo si Bella. Yes, Doc. Bumubuti na rin ang pakiramdam ko. Napakasarap mo kasing mag-alaga eh. Mabuti naman. Kasi pag hindi pa bumaba ang lagnat mo, kakalad ka rin talaga kita papuntang ospital kahit nalabag pa sa kalooban mo. Naging malapit si Belle kay Apang. Hindi na kasi siya nasusungitan nito. Doc, sana maging mabait ka pa rin sa akin kahit wala na akong sakit. Baka kasi kaya tayo nagkakasundo ngayon ay dahil naawa ka na lang sa akin dahil may lagnat ako. Mas gusto ko na lang tuloy magkasakit araw-araw kasi sweet at mabait ka sa akin. Pinitik ni Apang ang noo niya. Aray, Doc, bakit mo naman ako pinitik sa noo? Huwag mong ipagdasal na magkasakit ka araw-araw, Bella. Nasabi ko na ito noon at uulitin ko ulit ito ngayon. Hindi na ako magsusungit sa'yo kahit na gumaling ka pa. Promise yan, Doc, ha? Napatawad mo na ba ako sa kasalanan ko sa'yo, Doc? Matagal na kitang napatawad. Salamat, Doc. Promise ko din sa'yo na hindi na kita lalagyan ng black eye. Sa sandaling panahon na inalagaan siya ni Apang, ay nahulog na ang loob niya. Napagtanto niya na hindi na lang abs ng binatang gusto niya. Gusto niya na rin ang ugali nito. Unti-unting umusbong ang nararamdaman niyang hindi niya lubos sa kalaing mararamdaman niya sa binatang doktor. Belle, bakit ganyan kang makatingin sa akin? Anong iniisip mo? Ang saya ko lang, Doc. Masaya ako na okay na tayo. Masaya ako na magkaibigan na tayo. Humalukip-kip si Apang at kinunutan siya ng noo. Sino namang nagsabi sa'yo na magkaibigan na tayo? Doc, hindi pa ba tayo magkaibigan sa lagay na to? Magiging mabuting kaibigan naman ako sa'yo eh. Nagbibiro lang ako, Bella. Oo, pahig na ako na maging magkaibigan tayo. Kahit na mas gusto ko ng higit pa doon. Ano yun, Doc? Wala, magpahinga ka na. Papasok muna ako sa trabaho. Babalikan kita mamayang dinner. Bye, Doc. Galingan mo sa work. Nakangiti niyang sinundan ng tingin ang papalayong bulto ni Apang. Mas pumupogi si Doc kapag hindi siya nagsusungit. Kinikilig niyang sambit at pinagsasapak ang mga unan sa kaniyang tabi. Belinda, ayos ka lang ba? Bakit mo naman sinusuntok yung mga unan mo? Kung nakakapagsalita lang sila, baka namura ka na ng mga yan. Si Tani Carmen na bigla-bigla na lamang pumasok sa kaniyang kwarto. Masaya lang ako, tita. Bakit ka naman masaya? Ano bang napag-usapan niyo ni Doc Rafael? Pumayag na po siyang maging magkaibigan kami. Kaibigan lang, hindi man lang kaibigan? Girlfriend? Shota o jowa? Tita, wala naman pong gusto sa akin si Doc at saka masaya na ako na magkaibigan kami. Sapat na yun sa akin. Paano ka naman nakakasiguro na wala siyang gusto sa'yo? Kung makatingin nga yun sa'yo parang gusto ka na niyang pakasalan. Humagalpak ng tawa si Bella. Tita, grabe ang imagination mo ha? Eh ikaw ba, Belinda? May nararamdaman ka ba para kay Doc? Tanggap mo na ba na hanggang magkaibigan lang kayong dalawa? Hindi umimik si Bella. Noong tuluyan ang gumaling si Belle,
ay inadobo niya na si Chikay. Si Chikay ay regalo ng crush niya at inadobo niya ito bilang sign na naka-move on siya sa kaniyang crush at may bago na siyang nagugustuhan. Sign ito na pinapalaya niya ng kaniyang nakaraan. Belinda, bakit mo tinatanggalan ng balahibo si Chikay? Windang na tanong ni Carmen at hinablot ang manok. Tita, akin na yan. Kailangan kong alisin ang mga balahibo niya. Bakit mo binabalatan ng alaga mo? At saka bakit may hiwa na ito sa leeg? Akala ko ba mahalaga ito sa'yo? Bigay pa ito ng crush mong si Michael, hindi ba? Tita, lahat tayo may nakatakdang oras at araw para mawala sa mundo. Ngayong araw ay nakatakdang magwakas ang buhay ni Chikay. Nakatakda siyang maging adobo today. Pero bakit naman, Belinda? Bakit nagbago ang isip mo? Gusto ko na pong kalimutan si Michael at hindi ko siya makakalimutan kung patuloy kong aalagaan tong si Chikay. Bakit gusto mo na siyang kalimutan? Hindi ba't patay na patay ka sa lalaking yun? May iba na akong nagugustuhan, tita. Sino naman? Wala ka namang nakakausap na lalaki bukod kay Doc. Teka lang, may gusto ko kay Doc? Umiwas ng tingin si Bella. Sinundot ni Carmen ang tagiliran niya. Nako, sinasabi ko na nga ba, tinamaan ka na kay Doc. Sa bagay, sa gwapo at bait ba naman niya, hindi na nakapagtatakang nahulog ang loob mo sa kanya. Kagusto-gusto din naman siya at bagay kayo. Paniguradong magandang magiging anak ninyo. Magiging lola na ako. Tita, apo agad? Hindi pa nga po ako umaamin kay Doc Apang. Doon na rin naman kayo pupunta. Nararamdaman ko na. Feel na feel ko ng romance sa inyong dalawa. Ramdam ko na gusto ninyo ang isa't isa. Boto ako sa iyo para sa kanya. At boto rin ako sa kanya para sa iyo, Belinda. Napangisi si Bella. Nadamay pa si Chikay sa kaharutan mo, Belinda. Nagsorry naman ako sa kanya bago ko hiniwang leeg niya, tita. Pagkatapos maluto si Chikay, ay inihatid na niya ito sa bahay ni Apang. Hi, Belle! Bati ni Rose. Ito kasi ang nagbukas ng gate. Good morning, Rose. May dala nga pala ako para sa kuya mo. Para kay Kuya Apang lang? Hindi ba ako pwedeng manghingi? Para sa inyong dalawa to. Marami naman to eh, pero siyang mauunang tumikim. Paniguradong masarap yan. Kahit si Kuya ay sarap na sarap sa mga luto mo. Inanyayahan siya ni Rose na pumasok sa loob ng bahay nito. Ihahanda ko lang to sa mesa, Belle. Pagsaluhan natin to. Puntahan mo na lang si Kuya sa kwarto niya. Hihintayin ko na lang siya dito, Rose. Nako, hindi bababayin kapag hindi mo tinawag. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko siya sa kwarto niya. Pagsang-ayon ni Belle at umakyat na sa hagdana. Dalawa lang ang kwarto sa second floor at kagad niyang hinanap ang silid ni Apang. Ang kwarto kasi ni Rose ay may kulay pink na pinto, habang kulay asul naman kay Apang. Kumatok si Bella, pero walang sumasagot. Doc Apang, nandyan ka ba? Bakit walang sumasagot? Baka wala siya dito o baka naman tulog. Bakit mo ko hinahanap? Gulat siyang napalingon sa kaniyang likuran. Nanlaki ang mga mata niya at umawang rin ang kaniyang labi. Bagong ligo kasi si Apang at basang-basa pa ang buhok nito. May butil ng tubig ring nalalaglag sa hubad nitong katawan. Tanging puting tuwalya lamang ang nakapulupot sa bewang nito. Doc, bakit naman nakahubad ka? Saway ni Belle at nagtakip ng mga mata. Pero may kaunting awang ito kaya't nasisilip niya pa rin ang katawan ng binata. Natawa si Apang at nakapamewang ito sa kaniyang harapan. Bakit mo ko hinahanap? San ka galing, Doc? Sa kwarto ni Rose. Sira kasi ang shower ko. Kaya nakishower ako sa banyo niya. Why are you here? Tsaka na tayo mag-usap, Doc. Magdamit ka kaya muna. Sure ka? Gusto mo talagang magdamit ako? Ayaw mo ba sa view na to? Sa pagkakaalala ko, madalas mo akong pinapanood tuwing nakahubad ako. Ngayon ay binibigyan na kita ng pahintulot na pagmasdan ako hanggat kailan mo gusto, Belle. Pulang-pulang mukha ni Belle sa sobrang pagbablush. Kakagaling ko lang sa sakit pero parang magkakasakit ulit ako sa sobrang hat mo, Doc. Saad ni Belle sa kanyang isipan. Inalis niya pang ang kamay na nakatakip sa mata ni Belle. Titigan mo, Belle. Binibigyan na kita ng chance na tingnan ng abs ko. Pwede mo rin tong hawakan
haplusin at himasin. Halos malagutan ang hininga si Belle kakapigil sa kaniyang paghinga. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kuya? Belle? What is the meaning of this? Bakit may himasan ng abs dito? At kuya naman, bakit mo pinapakita kay Belle yung hubad mong katawan? Nakakahiya sa kanya. Sermon pa ni Rose at kinaladkad si Apang papasok sa kwarto nito. Tulala pa rin si Belle at walang ibang laman ng isip niya kundi ang abs ni Apang. Pagbasensyan mo na si Kuya, Belle. Talagang pinahawak niya pa sa yung abs niya. Hindi ko alam kung anong nakain ni Kuya at ginawa niya yun. Ako nang nahihiya para sa kanya. Ani Rose at natampal ang noo. Problemado sa ginawa ng kapatid. Nagpipigil naman ang tawa si Belle. Hinila siya ni Rose pababa sa kusina. Ilang saglit pa ay sumunod na rin si Apang sa kanila. Kuya, may dala si Belle para sa atin. Nagluto siya ng adobo. Adobong chikay. Sabi ni Rose sabay muestra sa adobong nasa mesa. Takang napatingin si Apang kay Belle. Adobong chikay? Hindi ba pangalan ng manok mo yun? Oo, siya kasing ginawa kong adobo. Maagap na tugon ni Belle. Parehong nagulat ang magkapatid. What? Why did you do that? Hindi ba love na love mo si Chikay? Galit na galit ka pa nga nung inakala mong inadobo na siya ni Kuya Apang. Usisan ni Rose. Bakit mo nga ba inadobo ang alaga mong manok? Tanong naman ni Apang. Matagal ko nang alaga si Chikay. Bigay siya sa akin ng crush ko nung high school. Yun lang naman ang dahilan kaya hindi ko siya magawang hiwain. Pero nakamove on na ako sa crush ko. Kaya tinapos ko na rin ang buhay ni Chikay. Sign niya na nakamove on na talaga ako. Pag-i-explain ni Bella. That's nice pero hindi nice yung nangyari kay Chikay. Malungkot na sambit ni Rose at nagdadalawang isip pa kung kakain pero sa huli ay kumain na rin ito. Nakikain na rin si Apang at ganadong-ganado pa ito. Kung nakamove on ka na, ibig bang sabihin ay handa ka nang magmahal ulit? Tanong ni Apang. Kaagad na tumango si Bella. Oo naman. Kung ganon, ay pwede ba tayong mag-date, Bella? Biglang tanong ni Apang. Nabulunan si Rose. Napalunok naman si Bella. Marang hinawakan ni Apang ang kamay niya. Matagal na kitang gusto, Bella. Total, wala na yung dati mong crush dyan sa puso mo. Baka pwedeng ako naman ang pumalit. Pwede ba tayong mag-date? At kung papalaran, gusto ko rin sanang manligaw sa'yo. What? Seryoso ba? May gusto ka kay Belle, kuya? Kailan pa? Kaya pala parang nag-heart yung mga mata mo kapag kausap siya. At kaya pala pinapahawak mo sa kanyang abs mo. Finally, may puso ka na ulit at in love ka na ulit. I'm happy for the both of you. Sana kayong dalawa nang magkatuluyan. Botong-boto talaga ako sa'yo, Belle. Kung pwede lang, ay gusto ko nang magpakasal na agad kayo ngayon ni kuya at mabigyan na ninyo ako ng pamangkin. Paniguradong ubod ng cute ang magiging mga anak nyo. Hindi na ako makapaghintay. Pangaasar ni Rose. Belle, uulitin ko. Pwede ba tayong mag-date? Oo naman, Doc. Kahit kailan at kahit saan. Halos mangisay na si Rose sa sobrang kilig. Para lang itong nanunood ng romantic movie. Hays, gusto ko na rin tuloy ma-inlove, kuya. Kapag naging kayo ni Belle, sana pwede na rin ako maghanap ng boyfriend, no? Hindi naman yata pwede na kailangang may love life. Sabat pa ni Rose. Kaagad na naganap ang date nila. Gabi ng Lunes, kumain sila sa isang sosyaling restaurant. Nakasuot pa ng mamahaling dress si Bella para sa date nilang ito. Ang dress na yon ay bigay sa kanya ni Carmen. Napakaganda mo ngayong gabi, Bella. Puri ni Apang. Ngayong gabi lang? Siyempre, araw-araw kang maganda para sa akin. Sobrang perpekto ng unang date nila. Masarap ang mga nakahaing pagkain. Maganda ang ambience ng restaurant. Nakakakilig ang background music at may maganda silang napagkwentuhan. Puro ngiti at tawa sila sa gabing yon. Ang isang date ay nasundan pa ulit. Kinilala pa nila lalo ang isa't isa. Nagsimula na ring manligaw si Apang. Sobra akong nag-enjoy, Doc. Salamat sa libreng dinner, ha? Kapag nagkapera ako, ikaw naman ang ililibre ko. Annabelle, pagbaba nila ng sasakyan. Nakauwi na silang dalawa mula sa ika-20 dinner date nila.
Handa akong ilibre ka araw-araw, Bel. Hinawakan ni Apang ang kamay niya at hinalikan ito. Mahal na mahal kita, Bel. Salamat dahil binigyan mo ako ng chance na mapatunayan ang pagmamahal ko sa'yo. Hinaplos naman ito ang mukha niya. Alam mo ba kung anong pinakagusto kong tingnan sa'yo? Umiling si Bel at tinaasan ito ng kilay. Yung labi mo. Sabi ni Apang. Labi ko? Bakit? Dahil ba mukhang puwet ng manok? Natawa si Apang. Hindi sa ganun. Curious ako kung anong lasa niyan. Kinilig naman si Bel sa pagiging prangka nito. Loko ka. Kapag yan narinig ni Tita Carmen, hihilahin na ng tenga mo. Humakbang siya papalapit kay Apang. Tumingkayad pa siya para magtapat ang kanilang mga muka. Nakatitig sila sa mata ng isa't isa. Mahal na mahal rin kita, Dok. What? Mahal mo na rin ako? Oo. Akmang maghahalikan na sana sila ngunit biglang bumukas ang gate. Mabilis silang humiwalay sa isa't isa. Hoy, ano yan? Aba, mukhang may balak pa kayong maghalikan na. Singhal ni Carmen at pumagitna ito. Palipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Yang nguso mo, Belinda ha. Ikalma mo. Maging dalagang Pilipina ka. Huwag kang hahalik sa hindi mo naman boyfriend, aba. Mapapalo talaga kita. Isusumbong din kita sa nanay mo. Hinawakan ni Bel ang kamay ni Apang. Kami na po, tita. Aniya. Ano? Tayo na? Gulat na tanong ng binata. Kailan pa naging kayo? Hindi yata ako updated ah. Hindi mo nasabi sa akin yan, Belinda. Naglilihim ka na. Usisa ni Carmen. Tita, hindi naman po ako naglilihim sa'yo. Sinasagot ko na po ngayon si Doc. Magmula sa gabing to, ay opisyal na kami magkarelasyon. Boyfriend ko na siya at girlfriend niya na ako. Mahal naman namin ang isa't isa. At saka, malaki ang tiwala mo sa kanya, tita. Alam kong hindi ko pagsisisihan ang desisyon kong ito. Girlfriend na kita? Sabat ni Apang. Pinoproseso pa rin ang nangyayari. Bigla na lamang sumigaw at tumalon si Apang. Napatalon ito sa sobrang saya. Binuhat pa nito si Bel at inikot-ikot sa ere. Si Carmen naman ay pumapalakpak. Nagising din si Rose at lumabas pa ng bahay para makiusisa. Isang umaga, habang nagagahan si Bella kasabay si Carmen, ay biglang tumunog ang kaniyang telepono. Sinong tumawag? Si nanay po, tita. Sagutin mo muna yan, Belinda. Baka importante. Kaagad na sinagot ni Bella ang tawag. Hello, Nay. Magandang umaga po. Ano pong balita dyan? Kumain na po ba kayo ng agahan? Yung gamot ni tatay, huwag niyong kalimutan. Diyos ko, Bel, hindi mo nabanggit sa akin na may nobyo ka na pala. Akala ko'y manliligaw mo pa lamang yan. Mabuti na lang at nasabi sa akin ng Tita Carmen mo kagabi. Umuwi ka dito ngayon din. Isama mo yung nobyo mo. Nais siyang makilala ng Kuya Berting mo, pati na rin ang tatay mo. Nay, sorry. Bala ko naman pong sabihin sa inyo ngayong umaga. At isa pa, kagabi ko pa lang po sinagot si Apang. At sige po, pupunta kami dyan bukas. Anong bukas? Ngayon na. Bilisan ninyo. Kikilatisin namin yung lalaking yan. Baka hindi mapagkakatiwalaan yan. Napakamot ng ulo si Bella. Aalma pa sana siya pero nakapatay na ang telepono ng nanay niya. Kaagad niya itong ibinalita kay Apang. Akala niya ay tatanggi ito pero mas excited pa itong magtungo sa probinsya nila kesa sa kanya. Hindi ka ba kinakabahan? Yung Kuya Berting ko, stricto yun. Kilalang siga pa sa lugar namin. Lahat ng nagtatangkang manligaw sa akin ay napapaatras kapag nakikita siya. Wala naman akong dapat ikatakot, Bella. Papatunayan ko sa kanila. Nakarapat dapat ako sa'yo. Kahit gaano pa kasigay ang kuya mo, haharapin ko siya. Handang-handa ako. Kung gusto mo ay aalokin pa kita ng kasal sa harap nila. Pinamulahan ng pisngi si Bella. Isang araw pa lang silang magkarelasyon pero namamangha siya dahil nabanggit na agad ni Apang ang usapang pagpapakasal. Kaagad na silang nag-impake at bumiyahe na.
Hindi na sila sumakay ng bus dahil may kotse naman si Apang. Kanina pa kinakabahan si Bella. Kinakabahan siya para sa kahihinatnan ni Apang. Ngayon pa lamang siya nagkaroon ng nobyo at ngayon pa lamang siya mag-uuwi ng lalaki sa kanila. Kaya hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng kaniyang pamilya. Bakit namumutla ka? Kinakabahan kasi ako para sa'yo eh. Huwag kang kabahan, Bella. Kakayanin ko. Kung hindi mo kasi naitatanong, yung huling nanligaw sa akin, hinabol ng itak ni Kuya Berting. Napapreno bigla si Apang. Namutla na rin ito. Itak? Oo, kaya yung manliligaw kong yun ay hindi na muli pang nagpakita sa akin. Peking natawa si Apang. Hindi naman siguro ako hahabulin ng itak ng kuya mo. Hindi mo sure. Makalipas ang ilang oras ay narating na rin nila ang bahay ng pamilya ni Bella. Ang bahay ni Bella ay nakatayo sa gitna ng isang malawak na lupain. Gawa ito sa purong kahoy at may 2 palapag. Luma ng disenyo ng mga bintana nito at kulay puti naman ang bubong na kakapalit lang. Maraming iba't ibang uri ng halaman at puno sa paligid. Nay, si Belle na yata ito! Dinig niyang sigaw ng kaniyang Kuya Berting. Bumaba na sila ng kotse. Belle, prinsesa ko! Sigaw ng kaniyang tatay na nakikipag-unahan pang tumakbo sa kaniyang nanay para lamang salubungin siya. Ang tatay ni Belle ay kulay puti ng buhok. 70 years old na ito, kaya naman napuno na ng uba ng ulo. Nakasuot ito ng eyeglasses at sombrero na kulay asul. Anak ko, mabuti naman at sinunod mo ang sinabi ko. Nakangiting sambit ng kanyang nanay. Ang ina naman ni Belle ay may kaliitan. Mas maliit pa ito kumpara sa kanya. May malusog na pangangatawan at may mahabang buhok na unti-unti na ring nagkukulay puti. Kahawig na kahawig ito ni Bella. Halos lahat ng facial features niya ay namana niya sa kaniyang ina. Nagmano si Apang sa mga magulang niya. Magandang araw ho. Ako nga po pala si Rafael. Apang na lamang po ang itawag niyo sa akin. Ako po ang boyfriend ni Bella. Lakas loob nitong pagpapakilala. Ikaw palang lalaking nanligaw sa kapatid ko nang walang pahintulot ko. Maangas na tanong ni Berting at kwinelyuhan nito si Apang. Parang naglaho lahat ng dugo ni Apang sa sobrang takot. Sobrang putla na nito. Si Berting ay 35 anyos na. Kalbo, may makapal na bigote at may malaking pangangatawan. Nakasuot ito ng itim na sando kaya't litaw na litaw ang maraming tattoo nito sa braso. Matangkad ito at talagang nakakatakot ang itsura. Akala ko ba hindi ka kakabahan? Pangaasar ni Belle at hinila ang kuya niya palayo sa kaniyang nobyo. Manong Berting, grabe naman ang bungad mo sa boyfriend ko. Puna niya. Biglang naging maamong tupa ang kaniyang kuya. Kinurot pa nito ang kaniyang pisngi. Kumusta ka na bunso? Hindi ka naman ba pinapayak ng lalaking to? Kung nandito lang si Kuya Bornok, malamang kwekwelyuhan niya rin ng lalaking to. Ni hindi man lang nagpaalam sa amin na manliligaw siya sa'yo. Dalaga ka na talaga bunso. Napakabilis lumipas ng panahon. Dati, hinahabol ko pa ng itak ang mga manliligaw mo. Ngayon, may nobyo ka nang hindi ko alam. Litanya ni Berting. Niyakap ito ni Bella. Manong, mabait po si Apang at saka hindi ko naman siya sasagutin kung hindi eh. Matagal na rin siyang kilala ni Tita Carmen at boto nga po si Tita sa kanya. Ngumiti si Berting at inayos nito ang nagusot na damit ni Apang. Mabait ka naman pala at pasado sa tiyahin namin kaya sige, approve ka na. May basbas ka mula sa akin. Bawi nito at tinapik pa ang ulo ni Apang. Tipid na lamang ngumiti ang binata. Si Belle naman ay tawang-tawa at hinawakan niyang kamay ni Apang para mapakalma ito. Pumasok na muna tayo sa loob. Naghanda kami ng pagkain. Lahat ng paborito mo'y inihanda namin, Belle. Paanyaya ng kaniyang ina. At pumasok na sila sa loob ng bahay. Akala ko, hahabulin na ako ng itak ng kuya mo. Kung tingnan niya ako kanina, ay parang sinasakal na niya ako sa isipan niya. Bulong ni Apang. Nakahinga na ng maluwag.
Akala ko ba hindi ka kakabahan sa kanya? Umiwas ng tingin si Apang. Hindi naman talaga. Nabigla lang ako. Sus, pagpasensya naman na si Manong Berting, pero pasado ka naman na raw sa kanya. Sa dami ng lalaki nagtangkang manligaw sa akin, ikaw lang ang kaisa-isang umasa sa taste niya. Habang kumakain sila'y kinakausap ni Berting, si Apang. Si Belle naman ay nakikipagkwentuhan sa kanyang ina. Ang gwapo pala ng nobyo mo, anak. Artistahin. Komento ng ginang. Boto ka na ba sa kanya, Nay? Belle, boboto ako sa kahit sinong mamahalin mo. Kahit pa magmahal ka ng alien ay susuportahan kita. Doon ako kung saan ka masaya. Ramdam ko naman na mabuting tao itong si Apang. Hindi naman siya pagkakatiwalaan ng tita mo kung hindi ba? Proud nang umiti si Belle at pinakinggan ang pag-uusap ng kanyang nobyo at kapatid. Nagsasabong ka ba? Rinig niyang tanong ni Berting. Nasamid si Belle. Manong, balak mo pang i-recruit si Apang? Hindi yan mahilig sa manok. Pwera na lang kung lulutuin yung manok. Pagsingit ni Bella. Ano bang trabaho mo, boy? Pang-usisa ni Berting at seryosong tiningnan si Apang. Isaw akong doktor. Sagot naman ng binata. Talaga? Doktor? Pangarap kong maging doktor dati, pero naging sabongero ako. Masyado kasing magastos ang pag-aaral ng medisina. Nakakabilib naman na, doktor ka pala. Maalam ka sa pag-aalaga ng kalusugan. Kaya paniguradong maalagaan mo ng mabuti itong kapatid ko. Ikaw ang perfect para sa kanya, Gapang. Kuya, Apang ang pangalan niya, hindi Gapang. Ilang araw silang nanatili sa probinsya. Naging malapit ang pamilya ni Belle kay Apang. Nakalibre pa ng check-up ang pamilya niya mula sa binatang doktora. Sobrang naging close din si Apang at ang Kuya Berting niya. Mahal, may ibibigay ako sa'yo. Ani Apang habang nakangat ang tingin ni Belle sa kapatid niyang umaakit sa puno ng mangga. Nag-request kasi siya na gusto niyang kumain ng mangga at bagoong, kaya kagad siyang ikinuha ng mangga nito. Nilingon niya ang kanyang nobyo. Anong ibibigay mo? Pumikit ka muna. Pumikit naman si Bella. Now, open your eyes. Nagmulat siya ng mga mata at bumungad sa kanyang isang manok. Manok? Kaninong manok yan? Hindi sa amin yan ah. Binili ko to sa bayan. Aanin mo yan? Gusto mong adobohin? Hindi ka na sana bumili. Marami naman kaming manok dito na pwede nating i-adobo. Hindi natin to adobohin. Binili ko ito para sa'yo. Para sa akin? Di ba wala na si Chikay? At bigay yun ng crush mo noon. Naisip kong bigyan ka ng bagong manok. At kapag tiningnan mo ang manok na ito, ay ako agad ang maiisip mo. Kinilig si Belle at kinarga niya ang kulay puting manok. Nagustuhan mo ba? Oo naman, mahal. Gustong gusto ko ito. Anong naisip mong ipangalan dyan? Wala pa nga eh. Ano kayang magandang pangalan? Pwede ba akong mag-suggest? Oo. Ano bang gusto mong ipangalan natin dito? Manok Pacquiao sana para kakaiba. Malakas na natawa si Bella. Kakaiba nga yung naisip mo? Sa huli ay Manok Pacquiao na ngang pinangalan nila sa manok. Tuwang-tuwa naman si Apang dahil pinagbigyan siya ni Belle sa pangalang yon. Makalipas ang isang linggo ay bumalik na rin sila sa Maynila. Dapat mananatili na sa probinsya si Belle pero bumalik siya sa Maynila kasama si Apang. Doon na niya ipinagpatuloy ang pagre-review niya para sa licensure examination for teachers. Ilang buwan na lang kasi papalapit na ang exam niya. Sinasamahan siya minsan ni Apang sa kanyang pagre-review. Makalipas ang ilang buwan ay nakapasa si Belle sa exam at isa na siyang ganap na guro. Nag-celebrate siya kasama si Apang at ang iba pang mahalagang tao sa buhay niya. Sa paglipas ng panahon ay marami nang nagbago. Bukod sa naging ganap na guro si Belle, ay naging ganap na mag-asawa na rin sila ni Apang. Nagpakasal sila 1 taon pagkatapos niyang pumasa sa licensure examination noon. Biniyayaan rin sila ng 2 anak. Si Damian ang panganay at si Julina naman ang bunso. Sa Maynila nila napiling manirahan dahil na rin
sa trabaho ni Apang na hindi pwedeng iwanan. Mami, may tanong po ako. Ano yun, Julina? Ano po ang mas malayo? Yung Buwan o yung Mindanao? Bakit mo naman tinatanong yan? Napaisip si Bella. Napatingin siya kay Apang para humingi ng tulong. Mami, sagutin mo na po. Mas malayo ang Buwan kasi nandun siya sa pinakataas. Mali ka, Mami. Mas malayo po ang Mindanao. Paano mo naman nasabi? Mas malayo po ang Mindanao kasi hindi natin natatanaw. Sagot ni Julina at humagikik ito. Napakamot naman ng ulo si Bella at muli siyang napatingin kay Apang. Galing sa akin ang joke na yan. Proud na sinabi ng kanyang asawa at nakipag-appear pa ito sa anak nila. Kung dati ay si Apang ang mas seryoso. Nag-iba ang ihip ng hangin ngayon. Baliktad na dahil si Apang na ang makulit at mapang-asar. Habang si Belle naman ang seryoso at nagsusungit. Namuhay ng masaya ang kanilang pamilya. Binusog nila ng pagmamahal ang mga anak nila. Marami nang nagbago sa buhay ng mga taong malapit sa kanila. Si Carmen ay 1 taon nang patay. Bumalik kasi ang sakit nito at naging mas malala pa, kaya tuluyan na itong binawian ng buhay. Ang lahat ng ari-arian nito ay minana ni Bella. Alam kasi ni Carmen na pahalagahan at gagamitin ni Bella sa tamang paraan ang naiwan niyang kayamanan. Ang nanay at tatay naman ni Belle ay nakatira pa rin sa probinsya kasama ang kanyang kuya Berting na retired na sa pagsasabong. Ang kanyang kuya Bornok naman ay hindi na sumasampa sa barko. Hinatian kasi ito ni Belle sa nakuha niyang mana at ginamit yun ng kuya niya para ipampuhunan sa isang negosyo na lumalago na ngayon. Si Rose naman na kapatid ni Apang ay nakapagtapos na ng pag-aaral at single pa rin. Nag-focus muna kasi ito sa trabaho at saka na raw ang buhay pag-ibig. Ang sabi nga ni Carmen, huwag padalos-dalos. Kapag nagpadalos-dalos ka, pwede kang makagawa ng mga bagay at desisyon na pagsisisihan mo lang rin sa huli. Kagaya na lamang ng nangyari kay Bella. Hindi siya nakapag-isip ng mabuti, kaya nakasakit siya ng ibang tao. Ang pagiging padalos-dalos sa isang ugaling madalas humahantong sa pagsisisi. Kapag tayo'y kumikilos o nagsasalita ng hindi iniisip ang maaaring epekto nito, maaaring masaktan natin ng ibang tao o makagawa tayo ng desisyong mali. Ang mga bagay na minadali ay kadalasang nauuwi sa problema. Sa buhay, mahalagang pag-isipan muna ang bawat hakbang, lalo na sa mga mahalagang desisyon. Ang pagpapahinahon sa sarili at pag-iisip ng 2 beses bago kumilos ay tanda ng pagiging responsable. Minsan, ang 1 minutong pag-iisip ay makakaiwas sa 1 taong pagsisisi. Kaya't bilang aral, huwag tayong basta-basta magpapadala sa emosyon o bugso ng damdamin. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos at mas madali ang ating paglalakbay sa buhay. Tandaan, sa bawat kilos na may pag-iingat, naroon ang kapayapaan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.